Laking gulat ni Little Jean nang makita ang kanyang ina na nakahiga na sa lupa. Mabilis siyang tumakbo para puntahan ang ina. Napagtanto ni Tian na ang ina ni Jean ay malamang na nasugatan ang mga lamang loob sa mga oras ng labanan. Buti na lang para sa mga Panthers, may dala si Tian na healing potion. Pinuksan ni Tian ang potion at lumapit sa ina ni Jean. Ibinuhos niya ang healing potion sa bibig ng Panther at tiniyak sa ina na magiging maayos siya. Kaagad pagkatapos uminom ng potion, nagsimulang gumaling ang Panther. Natuwa si Jean nang makita ito at nagpasalamat kay Tian sa kanyang tulong. Na may ngiti sa labi, sinabi ni Tian kay Jean na huwag mag-alala tungkol dito. Habang nagpapagaling ang ina ni Jean, pinalibutan sila ng isang grupo ng mga Black Wolf Panthers. Sinabi ni Jean sa kanyang master na mag-ingat, ipinaliwanag na ang Black Wolf Panthers ang nang-akit sa bakulaw sa kanilang tabi. Ngumiti si Tian at tinanong si Jean kung gusto ng Black Wolf Panthers na patayin ang kanyang mga magulang para maging bagong pinuno ng kagubatan. Kinumpirma ito ni Jean. Inilabas ni Tian ang kanyang aura at sinabihan si Jean na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kaagad, tumalon si Tian at lumapag sa isa sa mga Panther, at inapakan ito. Ang iba pang Black Wolf Panthers, na nabigla dito, ay nagpa siya na umatras. Pinuhat ni Tian si Jean at ipinahayag sa mga halimaw na si Jean na ngayon ang bagong pinuno ng kagubatan. Nabigla si Jean at hindi maintindihan ang ginagawa ng kanyang master. Lumipat ang eksena, na umaakyat sina Tian at ang mga magulang ni Jean sa isang burol. Sinabi ni Tian kay Jean na nagsisimula pa lang gumaling ang kanyang ina at hindi na dapat muna gumagalaw-galaw. Lumingon ang ina ni Jean para kausapin ang kanyang anak. Sinabi ni Jean kay Tian na okay lang daw ang kanyang ina at gusto siyang bigyan ng regalo. Nagulat si Tian sa narinig. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Tian at ang mga Panther sa isang kuweba. Sa loob, nakakita si Tian ng isang spiritual herb. Sinabi ni Jean kay Tian na gusto ng kanyang ina na iregalo sa kanya ang damo, ngunit kailangan niyang maghintay ng 30 araw para mahinog ito. Iniisip ni Tian kung tama bang maghintay ng 30 araw para sa isang halamang gamot, pero dahil curious siya sa mga epekto nito, nagpa siyang maghintay. Makalipas ang isang araw, makikita si Tian na tinutulungan ang ina ni Jean sa panganganak. Sinabi ni Tian na i-ere pa niya ang baby panther, at pagkaraan ng ilang sandali, lumabas na ang baby panther. Natuwa si Tian nang makita ang sanggol at sinabi na may isa pang pinuno ang isinilang. Pagkalipas ng isang buwan, makikita si Tian na sinisinghot ang spiritual herb. Natuwa si Tian sa halimuyak, at napagtantong hinog na ito. Kinuha ni Tian ang pulang prutas mula sa damo. Inimok ni Jean ang kanyang master na kainin ito agad. Sinabi ni Tian kay Jean na kumalma, at saka kinain ang herb. Agad na nagluwa si Tian ng dugo at nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Bumagsak si Tian sa lupa at nahimatay. Laking gulat ni Jean nang makita ito, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong epekto ang spiritual herb. Makalipas ang ilang oras, nagising si Tian na masakit ang kanyang ulo. Napagtanto ni Tian na mayroon na siyang mental ability. Ang mental ability ay isang kasanayang nagagamit lamang ng mga great martial warriors at ng mga nakakataas. Hindi makapaniwala si Tian na magagamit na niya ang kasanayang ito, sa kabila ng pagiging isang elite martial warrior lamang. Napansin ni Tian na kaya na niyang masense ang mga talento sa loob ng 50-meter range, at kayang kopyahin ang mga talento sa pamamagitan lamang ng daloy ng hangin. Mabilis niyang sinubukan ang kanyang bagong kasanayan sa mga Panthers. Nang hindi sila hinahawakan, nag-pop up ang system kay Tian kung gusto niyang kopyahin ang mid-tier endurance talent ng Panthers. Tumanggi si Tian, sa paniniwalang ang talento sa endurance ay hindi kapaki-pakinabang para sa kanya. Nagpasya si Tian na mag-focus sa pagpapa-improve ng kanyang talento sa pagko-cultivate at naghanda ng umuwi. Pakiramdam niya ay wala na siyang gagawin sa kagubatan. Lumipat ang eksena kay Tian na nagpapasalamat sa mga Panther sa kanilang regalo. Bago pa siya makaalis, tumakbo si Jean para yakapin siya, nagmamakaawa na isama siya dahil ayaw nitong mawalay sa kanya. Ngumiti si Tian at sinabi sa kanya na may gusto siyang ipakilala sa kanya, at magugustuhan siya nito. Maluhaluhang nagpasalamat si Jean sa kanyang master. Muling nagbago ang eksena, at makikita si Tian na tumatakbo papunta sa bayan kasama si Jean.
Namangha si Jean sa labas ng mundo at ipinahayag ang kanyang interes dito. Tinawag siya ni Tian na uto-uto, nagbabala na ang labas ng mundo ay lubhang mapanganib. Habang tumatakbo, may nakita si Tian na kakaiba at mabilis na huminto para tingnan ito. Laking gulat ni Tian nang makitang nakahandusay sa lupa ang mga estudyante ng Fifth Academy. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang isang taong nakilala niya agad sa katawan. Nakita niya si Jiang Ba. Mabilis na tumakbo si Tian para tulungan si Jiang Ba. Pinuhat niya si Jiang Ba at tinanong kung ano ang nangyari. Nagising si Jiang Ba nang marinig ang boses ni Tian. Natuwa si Tian nang makitang buhay pa si Jiang Ba. Mabilis na naglabas si Tian ng bote na puno ng dugo, at hiniling kay Jiang Ba na inumin ang high-tier na monster blood upang ma-recover ang kanyang lakas. Pagkatapos inumin ang dugo, sinabi ni Jiang Ba kay Tian ang nangyari. Nagulat si Tian nang marinig na ang mga estudyante ng Fifth Academy ay ninakawan ng mga sundalo mula sa Iron Fong. Ipinahayag ni Jiang Ba kay Tian na nasakop na ng mga halimaw ang Iron Fong base. Sinabi niya kay Tian na libu-libong tao mula sa Iron Fong ang nagsimulang mag-alisan sa kanilang base. Dahil sa kaguluhan sa base nila, medyo aktibo ang mga magnanakaw, at naging magulo na ang Linhai base. Nagtanong si Tian kay Jiang Ba kung sino ang nagmamanage sa Linhai base. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na ang pamilyang Lin pa rin ang namumuno, ngunit sila ay naging mga clown na lamang ngayon sa eksena. Hindi nagulat si Tian nang marinig ito, inaasahan na niya na ang Iron Fong base ang sasakop sa Linhai base. Lumipat ang eksena sa isang dojo kung saan makikita si Gale Wolf na nagsasanay ng sword arts, kasama ang isang tao. Ginamit ni Gale Wolf ang kanyang wooden sword para durugan ang wooden sword ng tao. Ang tao palang ito ay si Yu. Bumagsak si Yu sa lupa at nagreklamo tungkol sa pagkatalo niyang muli. Sinabi ni Gale Wolf kay Yu na magaling siya at may talento. Inalis ni Yu ang kanyang headgear at sinabi kay Gale Wolf na magaling siya dahil siya ang nagturo sa kanya. May pumalakpak kay Yu nang marinig ang sinabi nito. Lumingon si Yu para tingnan kung sino ang pumapalakpak. Ang tao palang ito ay si Tian. Tuwang-tuwa si Yu nang makita ang kapatid at mabilis na tumakbo para yakapin ito. Sinabi ni Tian sa kanyang kapatid na siya ay masyadong sabik na sabik. Habang mahigpit na hawak ni Yu ang kanyang kapatid, ipinakita ni Jin ang kanyang sarili kay Yu. Natuwa si Yu nang makakita ng kuting, at tinanong niya si Tian kung ano ang kanyang pangalan. Pinakilala ni Tian si Jin kay Yu. Kinuha ni Yu si Jin at tumakbo. Nagulat si Tian nang makita ito. Natawa si Gale Wolf at tinanong si Tian kung nagulat ba siya na mas pinili ni Yu ang isang alaga kaysa sa kanya. Natawa si Tian nang marinig ang boses ni Gale Wolf. Nagpasalamat siya kay Gale Wolf sa pagtulong kay Yu. Napagtanto ni Tian na ang kanyang kapatid ay isa ng martial apprentice. Lumabas sina Gale at Tian. Tinanong ni Gale Wolf si Tian kung narinig na niya ang tungkol sa Iron Fong base. Sinabi sa kanya ni Tian na narinig na niya. Tinanong niya si Gale Wolf kung may nangyari sa kanyang bahay. Sinabi ni Gale Wolf kay Tian na huwag mag-alala, at tinitiyak sa kanya na ligtas ang kanyang lugar. Inihayag ni Gale Wolf kay Tian na dumating si Xiaoyu sa kanyang lugar pagkatapos niyang umalis. Pinigyan ni Xiaoyu ng crew si Gale Wolf, at sinabi kay Tian na walang sinuman mula sa Iron Fong base ang mag-iisip na guluhin sila pagkatapos makita ang cruise. Napangiti si Tian nang marinig niya ito. Hindi siya makapaniwala na ginawa ni Xiaoyu ang ganoong kabait na bagay. Sinabi ni Gale Wolf kay Tian na hindi siya kailanman nasa sitwasyon kung saan kailangan niyang gamitin ito. Sinabi niya kay Tian na isang problema lang ang naranasan niya sa kanyang bakasyon. Tinanong ni Tian si Gale Wolf na sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Inihayag ni Gale Wolf kay Tian na ang isang lalaking tinatawag na Sun Feng ay dumating sa kanyang lugar upang hamanin si Tian ng isang deathmatch. Mabilis na naalala ni Tian ang pangalan ni Sun Feng. Sinabi ni Gale Wolf kay Tian na si Sun Feng ay isa sa 4 na great genius ng Iron Fong base. Sinabi ni Gale Wolf na hinahamon ni Sun Feng ang mga elite martial warrior, mula noong dumating siya sa Linhai base. Sinabi ni Gale Wolf kay Tian na si Sun Feng ay hindi pa natatalo sa kanyang hamon, simula noong siya ay nagsimulang dumating. Sinabi niya kay Tian na mag-ingat, at sinabi sa kanya na si Sun Feng ay hindi ang isang taong dapat guluhin.
Napansin ni Gale Wolf na hindi tumutugon si Tian. Lumingon siya kay Tian at tinanong kung nakikinig ba siya. Sa paglingon ni Gale Wolf, nakita niya si Tian na parang baliw na nakangiti. Nasa sabik si Tian na labanan si Sun Feng. Habang kausap ni Gale Wolf si Tian, nagmamaneho si Sun Feng ng kanyang motorbike hanggang sa harapan ni Tian. Mabilis niyang itinigil ang kanyang bike nang makalapit siya kay Tian. Nagulat si Tian nang makita si Sun Feng. Agad na nakilala ni Sun Feng si Tian, at natuwa siya nang makitang nakabalik na si Tian. Naniniwala si Sun Feng na dapat alam na ni Tian kung bakit siya dumating. Sinabi niya kay Tian na makipagkita sa kanya bukas sa Minway Plaza, sa ganap na 10:00 ng umaga. Sinabi niya kay Tian na ang reward para sa kanilang tunggalian ay isang bronze rank blade skill. Na may mapanlin lang na ngiti sa kanyang mukha, tinanong ni Sun Feng si Tian kung pupunta siya sa kanyang paanyaya. Tumingin si Tian sa status window ni Sun Feng, maingat na inilabas ni Tian ang kanyang aura, at kinopya ang high-tier cultivation talent ni Sun Feng. Na may ngiti sa labi, sinabi ni Tian kay Sun Feng na pupunta siya sa plaza. Sinabi ni Sun Feng kay Tian na maghihintay siya sa kanya, at pagkatapos ay umalis na siya. Matapos makaalis ni Sun Feng, sinabi ni Gale Wolf kay Tian na siya ay masyadong mapusok. Sinabi ni Gale Wolf sa kanya na hindi makakayanan ang lakas ni Sun Feng, at tiyak na matatalo siya kay Sun Feng. Naikuyong ni Tian ang kanyang kamao nang marinig ito. Sinabi niya kay Gale Wolf na hindi niya alam ang hinaharap. Pagkagabi, makikita si Tian na nakatingin sa kanyang status window. Si Tian ay nagkaroon na ng high-tier cultivation talent. At nagpasya siyang i-fuse pa ang high-tier cultivation talent ni Sun Feng sa kanyang sarili. Tinanong ng system si Tian kung gusto niyang i-fuse ang high-tier cultivation talent. Tinanggap ni Tian ang request na iyon. Matapos ma-fuse ang talento, ang cultivation talent ni Tian ay umabot na sa pinakamataas na tier. Umakyat si Tian sa balkonahe at tumingin sa ibaba. Excited na siyang lumaban bukas. Kinabukasan, makikita si Sun Feng na nakaupo sa isang upuan sa plaza. Sa tabi ng upuan ni Sun Feng, ay may isang monumento na itinayo ng pamilyang Lin. Nagtipon-tipon ang mga tao sa paligid ng plaza para tingnan kung sino ang kakalabanin ni Sun Feng. Ang isa sa mga tao sa plaza ay nagsabi sa iba, na si Sun Feng ay makikipagduelo sa isang batang lalaki na tinatawag na Tian. Naniniwala ang mga tao na hindi pa pala rin si Tian sa pakikipaglaban kay Sun Feng. Pinabalak din ni Sun Feng na sirain ang merit monument ng pamilyang Lin, pagkatapos manalo sa labanang ito. Napagtanto ng mga tao sa plaza na sinisira ni Sun Feng ang mga monumento ng bawat kilalang pamilya sa Lin High Base. Sinisira ni Sun Feng ang mga monumento pagkatapos ng bawat duelo. Napagtanto ng mga tao na ginagawa ito ni Sun Feng upang durugan ang impluensya ng mga kilalang pamilya. Nagulat sila nang makitang gustong sirain ngayon ni Sun Feng ang monumento ng pamilyang Lin. Kabilang sa mga tao sa plaza ay sina Yulang at Xia Yu. Tinanong ni Xia Yu ang kanyang young master kung pupunta kaya si Tian. Sinabi niya kay Yulang na medyo nag-aalala siya kay Tian. Sinabi ni Yulang kay Xia Yu na huwag mag-alala kay Tian. Sinabi niya sa kanya na maaaring hindi matalo ni Tian si Sun Feng, ngunit tiyak na makakaligtas naman siya sa labanan. Laking gulat ni Yu nang makitang napakaraming tao ang dumating, para manood ng laban ng kanyang kapatid. Sinabi ni Gale Wolf kay Yu, na karaniwang ginagawa ni Sun Feng ang kanyang mga tunggalian sa publiko upang madagdagan ang kanyang impluensya. Nagulat si Yu sa narinig. Hindi niya alam kung paano nila malalagpasan ang napakaraming tao. Tumalikod si Yu at sinabihan ang kapatid na mabuti pang umalis na sila. Sinabi niya sa kanya na mukhang mapanganib ang tunggalian. Tinapik ni Tian ang ulo ng kapatid, at sinabing babalik lang din siya. Sa pagkasabi niya nito, agad na tumalon si Tian sa crowd at lumapag sa harap ni Sun Feng. Sa pagtayo ni Tian, makikitang nakasuot siya ng magandang suit. Nagpasalamat si Tian kay Sun Feng sa paghihintay sa kanya. Nagulat si Sun Feng nang makitang dumating nga si Tian. Inaakala niyang tatakas si Tian. Tumayo siya sa upuan at tinuro ang isang skill book na nasa stage. Sinabi niya kay Tian na makukuha niya ang bronze rank sword skill kung mananalo siya. Ang kasanayan ay kilala bilang current blade. Naglabas din si Tian ng bronze rank sword skill. Sinabi niya kay Sun Feng na ang kasanayang ito ay akma sa kanyang kakayahan.
Inihagis ni Tian ang libro sa skillbook ni Sun Feng. Ibinigay ni Tian kay Sun Feng ang kanyang Shadow Blade skillbook. Nagulat si Sun Feng nang makitang natumba ni Tian ang kanyang skillbook. Na may ngiti sa labi, sinabi ni Sun Feng kay Tian na mayabang siya. Kaagad pagkatapos niyang sabihin ito, hinugot ni Sun Feng ang kanyang espada at sumugod upang salakayin si Tian. Nang makitang sumugod si Sun Feng patungo sa kanyang kapatid, sinigaw ni Yu ang pangalan ng kapatid at hiniling na mag-ingat siya. Nagulat ang mga katabi ni Yu, nang marinig nilang sinisigaw niya ang pangalan ni Tian. Napangiti si Tian nang makitang papalapit sa kanya si Sun Feng.